Our Lord God is the winner. He's the victorious one. Therefore, His people must be winners. Everybody wants to be a winner, and everybody can really be a winner in his own right, in their own context. God designed His people to be winners. And when we say winner, we don't mean winners against other people, but against their own weaknesses and against the work of the evil one. Jeremiah 29:11 tells us, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Maganda ang plano ng Diyos para sa mga tao, that they are full of hope and prosperous and that they have a good future. But Satan wants people to be losers. Sabi po ng Panginoong Jesus tungkol kay Satan sa John 10:10, "The thief comes only to steal and kill and destroy." So who is a loser? Sa context po ng usapan natin ngayon, we will define a loser as a person who consciously or unconsciously allows Satan to steal what God gives him. He allows Satan to steal what God has given in store for him. And he allows Satan to destroy what he builds or what he will and he can build. In other words, a loser is a person who allows Satan to kill him and his potentials for greatness. And usually, this kind of loss happens through and because of a person's distorted values, point of view, behavior, and lifestyle. Ang mga matatawag po nating losers ay hindi losers dahil sa mundo, dahil inapi sila, dahil kinawawa sila, sapagkat halos lahat ng tao ay nakakaranas noon. Everybody has to contend with the same reality. But many people become losers because of their own distorted personal values and points of view. Their behavior and lifestyle will be the one to blame. So nakikita po natin ang ating ding meaning ng winner is the one who consciously or unconsciously does not permit Satan to steal from him, to kill him, or to destroy him. We like to discuss 7 marks of a winner so that the people of the Lord may always be guided to win and to become winners. Heavenly Father, we pray that your message may be simple, that we may understand and apply your message in our life. Patuloy niyo pong linisin ang aming puso, purify our motives, cleanse us spiritually so we can look at you and we can behold you and hold your hand and obey your voice. Be the speaker, Father. We ask you to sit on your throne of power and dispense blessings to your people. Kayo po ang maging tunay na tagapagsalita. Tuntungan po ng inyong paa ang inyong lingkod. Gamitin niyo pong kasangkapan, subalit lahat po ng mga karunungan sa inyo magmula. At sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ibinawaksi namin ang lahat ng presensya ng masasamang espiritu. Binibigo namin sa pangalan ng Panginoong Jesus ang anumang masasamang balak ng masasamang espiritu at masasamang tao laban sa iyong mga anak na nagkakatipon-tipon ngayon. We cover ourselves with the blood of Jesus and ask you, Lord Jesus, be our shepherd, be our teacher, be our guide. Father, we ask that you will bless us and lift up your name. In Jesus' mighty name we pray. 7 marks of a winner. At nais ko pong tingnan natin ang ating sarili, ang mga mahal natin sa buhay, ang ating mga nasa paligid, kung tayo yung mga winners, because we should be winners, because our God is a winning God, the winner Himself. Winners, first of all, know their right place. They stay in the right place. Lagi pong naaalala ang lola namin, sinasabi, lumagay ka sa lugar. Sapagkat yan ang isa sa mga pinakamahalaga na quality ng isang tao. Marunong siyang lumagay sa lugar. Hindi siya lumalagay sa hindi niya dapat kalagyan, hindi niya inaagaw ang lugar ng may lugar, leaving his own place empty. Maging sa creation, ang lahat po ay nasa lugar. Genesis 1:16-17. God made 2 great lights, the greater light to govern the day and the lesser light to govern the night. He also made the stars. God set them in the expanse of the sky to give life on the earth. In fact, the Lord set not only the stars in their places, but He set all things in their right places. At sabi sa Bible, in Christ, all things hold together. Proverbs 28 verse 2, when a country is rebellious, it has many rulers, but a man of understanding and knowledge maintains order. So a man of understanding, of knowledge, in other words, a godly man maintains order because God is God of order. And what does order mean? Everything in its place.
Kaya daw po pag magulo, maraming rulers, kasi dapat isa lang talaga ang ruler. Magulo, pagka merong mga wala naman sa lugar nila, lumulugar sa pwesto ng ruler, hindi naman sila dapat, kaya nagkakagulo. Nature and creation is a clear display of order. Nature and creation is a set of clear boundaries and positionings. Hanggang dyan lang ang tubig, hanggang dyan lang ang dagat, hanggang dyan ang bundok. Kaya po nagkakagulo-gulo tayo. For instance, Metro Manila, puro flood. You know why? Dahil tinitirhan ng mga tao ang tabi ng ilog. Ang tabi ng ilog ay dapat walang bara para pag tag-ulan na maraming tubig na sabay-sabay na bumababa mula sa mga bundok, ang lahat ng yan ay buong luwag na makapaglakbay at makarating sa dagat. Pero dahil binabarahan natin ang mga ilog, ang mga bahay sa tabi ng ilog, yung easement kinukuha nila, dapat yun walang building, hanggang kaduluduluhan ay tumutungtong na yung mga poste nila sa ilog dahil sa kasakiman ng hindi nila lupa ay tinitirhan nila, kinakamkam. Ano nangyayari? Pag umulan, walang puntahan ang tubig, kaya nabubulok ang tubig sa paligid natin, ang tawag natin baha. Even Manila itself is full of esteros. Ang plano nila nung araw dyan, mga 100 years ago, gawin ang Manila na parang Venice, sa dami ng mga canals. Anong Venice? Venice, panis ang nangyari. Dahil tinira ng mga tao, inamkam ang mga ilog, binahagisan ng basura, so when the rains come, walang mapuntahan ng tubig. Even in towns like Los Baños, where it used to be nice when it rains, dahil sa dami mga village dito, village dyan, kinamkam din ang mga waterways, pag umuulan, baha, because people are not in the right place. Even your house must be in the right place. Ang mga mangyan, ang gagaling nilang gumawa ng mga bahay. O obserbahan nyo, nandun sila sa gilid ng burol na hindi tinatamaan ng malalakas na hangin. Kung dito yung hangin, dito sila nakatira. Marurunong dahil sa tamang lugar, kaya malayo sa disaster. Pag nasa mali kang lugar, disaster ang lagi mong kasunod. To survive, to thrive, and to be a winner, one has to be in the right place. Lalong-lalo kung ano yung gifting mo. Ano ang iyong natural talent? Marami pong mga magulang sa kagustuhan ng mga anak nila maging engineer, maging doktor, maging kung ano-ano. Kahit hindi yun ang talent at gifting ng bata, pinipilit. So 7 beses nang nagbo-board, di pa pumapasa. Hindi kasi yun ang tama niyang lugar. Alam niyo po, ang buhay ay fair. It doesn't mean that life is uniform and everybody is the same. But what is fairness in life? That everybody is gifted to be a winner in something. So when you operate according to your giftedness, your natural talent, doon ka magiging winner, doon ka magsashine. But when you are in the wrong place, you will never shine. It will always be just an uphill struggle. Kaya maganda yung lumulugar tayo sa lugar. That's why God can be called fair. Because everybody is good at something. Now we cannot be good, all of us cannot be good at the same thing. Because magsisiksika na tayo doon sa area na yon, tapos yung ibang area ng buhay, walang tao. Kaya dapat iniisip natin yan, nasa tamang lugar. Gusto rin ng Panginoon, halimbawa, na ang lahat ng kanyang lupa ay matirhan ng mga tao, pero bakit mayroong urban blight? Because of misgovernance and bad management, the countryside is not managed well. The countryside is very rich, but there are no economic opportunities. So everybody flocks to the city. So, wala nang matirhan, sisiksik na lang kahit saan, ang gulo-gulo, ang sikip-sikip. Hindi yan kagustuhan ng Diyos, pero wala tayo sa lugar. Wala sa disenyo. Pag sumakay kayo sa aeroplano, makikita nyo ang luwag ng Pilipinas. Bakit nagsisiksikan ang lahat sa Metro Manila at sa Cebu? At sa mga towns, makikita nyo po, ang mga town, siksik. Tapos ang laki-laki nung pagkalaki-laking space sa mga labas ng town na walang katao-tao. So hindi naman masikip talaga ang Pilipinas. Wala lang tayo sa lugar. It is important to be in the right place. Another mark of a winner is that winners do not talk too much. And they do not reveal everything to everyone. Hindi kahit na lang saan sila daldal dito, daldal doon, sinabi na lahat ng mga lihim na hindi dapat sinasabi. Pati sa panalangin, pati sa mga pangangako sa Diyos. Ecclesiastes 5:2, do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth. So let your words be few. So sa pakikitungo sa Diyos din, huwag kang masyadong matabil, huwag kang masyadong maraming sinasabi, lalo na sa kapwa-tao. Marami mga taong napapahamak dahil sa kanilang katabilan. Kaya sabi sa Proverbs 20 verse 19, a gossip betrays a confidence, so avoid a man who talks too much. And if you talk too much, and if the Bible says you must be avoided, how can you be a winner? For us to win, we need a lot of help.
We need help from people. But people help only those that they like. And if you talk too much and if you cannot be trusted, who will like you? Therefore, who will help you? It is important not to talk too much. Especially kung ang mga talk natin nakakapagpabigat sa ating kapwa. One mark of a loser is that he always complains. Lagi siyang may reklamo, lagi siyang may hinaing, lagi siyang may daing, lagi siyang may hinanakit, lagi siyang may problema. So ano pong ginagawa ng mga tao? Iniiwasan siyang kausapin. At yung mga iba na hindi makaunawa kung bakit sila iniiwasan, sabihin, kasi mahirap ako Kung nung araw lang na medyo may pera-pera ako, gusto ng mga tao, kausap ako. Siyempre, kahit nakakainis ka, kung may pera-pera ka, napagtsatsagaan ka. Kung wala ka ng kapera-pera, sino pa magtsatsaga sa'yo, nakakainis ka pa. Pero may mga taong walang kapera-pera, pero gusto mo lagi siyang kausap kasi nakaka-enrich. This is the winner. Na pagkakausap mo, nahawahan ka ng enthusiasm, ng sigla, gumaan ang iyong loob, nagkaroon ka ng pag-asa, tumibay ang iyong pananalig, nagkaroon ka ng ngiti sa iyong mga labi. Gusto mong kausap yon. Pero gusto mo bang kausap yung taong darating ang traffic? Hindi umaandar ang motor namin ng tubig. May sakit ang aso namin. No? Ang maid ko, 3 linggo na hindi pa bumabalik. Yung problema dito, problema doon, problema dyan. Wala na silang sinabi kundi mga masasakit sa tenga. People will avoid you. And people avoid you, you lose. That's why winners don't talk too much. Especially, they do not talk too much of tragedies and horrible things. Pag may sinabi sa ng taong, kumusta ka? Kung ipapaliwanag mo pa talagang inopera pa lamang ang iyong bituka at tinanggalan ng 3 inches, may mga 5 tahi, walang may gustong makinig nun. When people say, kumusta ka? Ang gusto lang nilang marinig, mabuti. Subukan mong may problema nga ako, financial. Takbo agad yung kumusta sa'yo. Don't talk too much. Another mark of a winner is that winners do not trust easily. They do not trust others blindly. Sabi sa Jeremiah 9:4, beware of your friends. Do not trust your brothers. For every brother is a deceiver, and every friend a slanderer. Yung mga loser, mapagtiwala. Pinagtiwala ang lahat, ipinagtiwala ang bank account, ipinautang yung pang-matrikula ni Junjun. No? Sa kanyang kumare, tapos ngayon naitakbo ng kumare. Ayan ngayon, mapagtiwala masyado. Losers, masyado mapagtiwala. Mga masyadong bilis mahulog ang loob. Kaya bilis-bilis umibig. 3 araw lang na sunod-sunod na abutan ng kaimito, in love na. Madaling mahulog ang loob, loser. Because people always want to take advantage of you and people like to cheat you. So you've got to be very, very defensive many times in order not to be taken for a ride. Micah 7, verses 5 to 6. Do not trust a neighbor. Put no confidence in a friend, even with her who lies in your embrace. Be careful of your words. For a son dishonors his father. A daughter rises up against her mother. A daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are the members of his own household. At huwag niyo sabihin sa akin, hindi totoo yan. Yung mga sobrang mga pagtitiwala, pagbibigay, at pagiging transparent only makes people very vulnerable. These are not the ways of the wise. Hindi naman natin sinabi na maging paranoid na tayo at huwag na magtiwala kahit kanino. Pero ang sinasabi, huwag agad-agad. Subukin muna. Siyasatin, suriin ang kapwa bago pagtiwalaan. Remember, only those that you trust can deceive you. Because those that you do not trust have no chance to deceive you. So lahat lang ng pinagtitiwalaan natin ang pwedeng panggalingan ng mga mandaraya sa atin. Kasi ang di natin pinagtitiwalaan, walang pagkakataong mandaya dahil hindi nga pinagtitiwalaan. Kaya lahat ng nadaya, sino ang nandaya? Yung pinagtiwalaan. Kaya kailangan maingat. Another mark of a winner. Winners do not commit easily. Hindi sila agad-agad na pipirma sa kontrata. Hindi sila agad-agad sasabihin, sige, sasamahan kita. Sige, kapanalig mo ako. Sige, tutulungan kita. Wise people, winners say, I shall see. Or if you want to be spiritual, let me pray about it. No? Why don't I pray and you fast? No? Pag may nagsasabi sa'yo, pautangin mo naman ako, sige, ipagpe-pray ko, ipag-fast mo muna. Diba? Kailangan nito, sige, agad-agad. Tapos mamaya, pag nakapag-isip-isip ka, gusto mong bawiin yung salita mo, nasabi mo na. Ano sabi sa Proverbs 6:1-5? My son, if you have put up security for your neighbor, if you have struck hands in pledge for another,
If you have been trapped by what you said, and snared by the words of your mouth, then do this, my son, to free yourself. Since you have fallen into your neighbor's hands, go and humble yourself. Press your plea with your neighbor. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Free yourself like a gazelle from the hand of a hunter, like a bird from the snare of a fowler. Alam niyo po, to strike your hand in pledge, ibig sabihin, gagaranti ka sa utang ng iba. Uutang ako, garantihan mo naman, kumare. O sige, lika. Feeling important ka naman na papirma-pirma doon. Sabi, anak, kung nagawa mo yan, huwag kang matulog, huwag kang magpahinga hanggang hindi mo nababawi ang pirma mo. Magbakaawa ka kung kailangan, magpakababa ka kung kailangan, but free yourself. Kung paano pumipiglas ang isang usa na nahuli ng isang hunter, ganun ang gawin mong pumiglas, huwag kang pumayag, huwag kang matutulog na nakagapos ka kasi pag gising mo, baka lalong gapos na gapos ka na. Proverbs 11:15, he who puts up security for another will surely suffer, but whoever refuses to strike hands in pledge is safe. Inulit na naman, kung sino ang nag-guarantee sa utang ng iba will surely suffer. At huwag niyong sabihin hindi totoo. Napakarami na magkaibigan na nagkasira dahil ikaw yung nag-guarantee sa kanya tapos tinakbuhan ka. Magkakasira din lang kayo, matapos siyang tumakbo, magkasira na kayo bago pa siya tumakbo. At least nagkasira rin kayo, pareho lang, pero hindi kanya nadaya. Sabi, huwag kayo mag-guarantee. Ngayon sasabihin mo, Pastor, paano po yan? Di ba dapat tayong tutulong? O sige, tutulong ka, pero huwag kang umasa na babayaran ka para hindi ka iiyak-iyak pagkatapos. Sige, hindi kita pinipigil mag-guarantee, pero ituring mo nang nawala yan. Pag nagbayad na lang, bonus. Pero pag hindi nagbayad, sabi mo, well, naturally, tatakbuhan ako. Hindi ka bigo. Pero yung aasa ka, hoy, bayaran mo to talaga sa akinsi kasi mag-e-enroll lang anak ko. Tapos akinsi na, hindi ka pa pinupuntahan. Tinakbuhan ka na nun. So kung tumulong ka na huwag mo nang asahan pang ibabalik. Para pag ibinalik, tuwang-tuwa ka. Pag hindi ibinalik, inasahan mo na yon. Pero huwag yung iasa ang buhay nyo doon sa mga nangangako. Yung mga nagigipit, ipapangako ang lahat. Pag nakuha ng kailangan sa inyo, sorry na lang kayo. Sa James 1:19, my dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak. In fact, slow to become angry. Because even anger is a commitment. Because when I'm angry with you, I commit myself to a certain course of action. Lalong-lalo kung meron kayong kaibigan, kamag-anak, galit sa isang tao, pupunta sa inyo, magsusumbong. Yung galit niya, nahawa na kayo, galit na rin kayo. You have committed to his war. Kaya dapat slow to become angry. Galit na galit siya, pag nagalit ka na rin, kasama ka ng susugod sa kalaban niya. Yung pala, ginagamit ka lang niya, pinaikot ka lang niya. Remember, every story has at least two sides. And the side of the one close to you, the side of the one who talked to you first, is not always the correct side. So, be slow. Be slow to speak. Be slow to commit. And of course, very importantly, be slow to become angry. And of course, ano pa? Ang mark of a winner, avoid offending people. Even the Lord, who is creator of heaven and earth, prince of princes, kings of kings, ano pa? Ang sabi niya, huwag tayo mang-offend. Matthew 17:24-27. After Jesus and his disciples arrived in Capernaum, the collectors of the 2 drachma tax came to Peter and asked, doesn't your teacher pay the temple tax? Yes, he does, he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. What do you think, Simon? He asked. From whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own sons or from others? From others, Peter answered. Then the sons are exempt, Jesus said. But so that we may not offend them, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch. Open its mouth and you will find a 4 drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours. So maganda yung usapan, sabi ni Lord. Sa palagay ba, dapat ako magbayad ng tax? Hindi po, son kayo of God eh. Oo nga, pero sige na lang, para huwag na lang sila ma-offend, magbabayad tayo ng tax. And if the Lord, who is King of Kings, will avoid needlessly offending people, why will we want to offend people? So winners don't needlessly offend others. Why? Because one offense can be taken seriously and that person may never forget, and that person will only strengthen himself, wait for a chance to get even with you. Kahit na isang taong maliit, isang hamak, hindi mo alam, life is never permanent. Hindi mo alam kung magiging makapangyarihan yan o magiging marunong o malakas yan. Ang mga bata lalo, huwag aapihin. Dahil alam nyo, one thing for sure,
habang patanda kayo ng patanda at pahina, palakas ng palakas yung bata. Kung matanda na kayo, may inaapi kayong bata, lampas na kayo sa 12:00 ng buhay, ng tanghali. So, ang nag-aalauna, 2:00 na kayo, yung bata nag-9, 10:00. Pag mga 4, 5 na kayo ng buhay nyo, siya naman 11, 12. Anong magagawa nyo sa kanya kung paghigantihan kayo? O baka kakailangan ninyo ang tulong niya later on. So you don't offend even the weak, because even weakness is not a permanent status. So we see that you should not always offend people. May mga tao naman, they take joy in being what? Brutally frank. Gustong-gusto nila pag nagsalita sila, may napapahiya, meron sila i-correct. May nagmamagaling na nga, may nagpapasikat, papahiyain mo pa, sasabihin mo pa, mali ka, ito ang tama. Anong gusto mo, magalit siya sa'yo? You will never win a friend. And you always need many people to help you for you to succeed. So wise people, winners, do not offend people. Kaya ang sabi sa Psalm 139 verse 24, see if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Losers offend many people. Winners achieve because people help them. People help those that they like. And people do not help the offensive. Nagtataka ko, may mga tao, talagang tuwang-tuwa sila na may nabara sila, yung nagkakantsawan, sasaktan mo yung feeling ng isa, pipintasan mo siya, sasabihin mo hindi nakakatawa ang kanyang joke. Why can you not hold your peace? When you cannot say something that will make people feel good, shut up. Unless you are a prophet. But remember, the prophets get beheaded, they get killed. No? Miserable ang nagiging mga ending ng mga propeta because they don't hold their mouth. Kaya mahirap yung prophecy as ministry. Another mark of winners. Winners make and keep themselves useful. Dapat useful. Kahit po si Paul, kahit na deserve niya ang lahat ng support at tulong ng mga taong pinapakain niya spiritually, dinala niya sa Panginoon, tinutulungan. Sabi niya 2 Corinthians 11:9. And when I was with you and needed something, I was not a burden to anyone. For the brothers who came from Macedonia supplied what I needed. I have cut myself from being a burden to you in any way and will continue to do so. Winners are pleasure to be around. In other words, hindi sila pabigat. Ang mga losers, pabigat. Tuwing darating sila, ang sinasabi lang nila, give me. Pag dumarating sila, sinasabi nila, comfort me, feed me, take care of me, encourage me, and that drains your energy, so you don't want to be around too much. Therefore, they become losers. Dapat lagi po tayong useful. Kung meron mang ibinibigay sa atin ng kapwa, meron tayo dapat ibinibigay in return. Tinutulungan nila tayo in one area, susuklian natin ang tulong in one area. Hindi yung kabig ka lang ng kabig, wala ka namang taya. Napakahalaga to be useful. And when people are useful, you want them around. When they are helpful. Napakahirap nung papakanin mo na ikaw pa ang magluluto, ikaw pa ang magliligpit, ikaw pa ang mag-entertain, hindi man lamang tumutulong. Kailangan ng tao lagi humahanap ng paraan to be useful. Then you will be a winner because people will like you. Ephesians 4:11-12. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up. So everybody must be into some work of service. If you are part of the body, kung ikaw ay part ng body na walang silbi, di tatanggalin ka lang kasi pabigat ka lang. Useful people are winners. Because even those who help them benefit. Maging ang inililimos sa kanila ay nagmimistulang mga puhunan na tumutubo pagdating ng panahon. Sapagkat ang ginagawa nilang mabuti sa kanila ay sinusuklian nila ng ibayong kabutihan. Kung tayo po tumatanggap ng kabutihan sa ating kapwa, lalo pa nga halimbawa, medyo mahina tayo, may sakit tayo, panahon ng kahinaan, tiyakin natin na may mga panahon naman na kaya natin at may kakayahan tayo, tayo naman ang tumutulong. Tayo naman ang nagbibigay. Kung sa ating mga kamag-anak ay meron tayo laging mga potluck, meron tayong mga event, lagi ka nalang dumarating na wala kang kadala-dala dahil talagang walang-wala ka, okay lang. Pero tiyakin mo naman na pag nagkakaroon ka, magdadala ka naman kahit man lamang 3 siniguelas, kalahating santol. May dala ka man lang so that people will see your good intention. It is important to communicate na wala lang akong dinadala kasi wala pero tingnan nyo, pag nagkakaroon ako, kahit in a little way, nagdadala rin ako. So that people will not avoid you.
so that you are useful. Napakahalaga po, lagi nating susuklian ang ginagawa sa atin ng ating kapwa. Pati ang Panginoon, nang binigyan niya yung mga tao ng mga puhunan, hinanapan niya ng tubo at pinarusahan niya yung hindi nakapagpatubo. Yung konting ibinigay, binawi pa niya at ibinigay niya doon sa mayaman na dahil napalago niya yung ibinigay sa kanya. Lalo pa siyang binigyan. Sabi ni Lord, yung marami na, bibigyan pa kasi masipag. Ngayon, yung mga wala na't hikahos, yung konting napunta sa kanila, babawiin pa sapagkat sila yung mga batugan at ayaw na ayaw ng Diyos ng tamad. At pampito po, na mahalagang mark of a winner, ang isa pong mahalaga nating dapat tandaan, winners value their good reputation. Pinahahalagahan nila ang kanilang pangalan, yung kanilang karangalan. Hindi makakain lang ng libre kahit na nawala na ng dangal. Makapanghingi lang kahit na mura na ang kanyang reputasyon at ang kanyang sarili. Proverbs 22 verse 1, a good name is desirable than great riches. It is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. And Ecclesiastes 7:1, a good name is better than fine perfume. Yung pangalan po natin, yung impression natin, napakahalaga. Hindi yung meron lamang isang buffet, pinagbigyan mo na ang lahat ng iyong katakawan at parang isang buong bundok ng hibok-hibok ang iyong plato. So, titiisin mo na konti na lang para yung iba magkaroon pa at hindi ka naman mapintasan. Hindi yung pagka nagkaroon ng pagkakataon, kuha ka na ng kuha, nawala na yung iba, baliwala na lang ang iyong pangalan. It is very important to value our good name. Especially if we are in the service of the Lord. Tayong mga Kristiyano. Kaya ayoko ng mga fundraising, sulat ka ng sulat kani-kanino. Gusto mo mag-retreat, gusto mo mag-camp, wala ka naman pera, kung kanino-kanino ka hihingi, manahimik ka sa bahay, doon ka magdasal, nandun din ang Diyos. Hindi yung naging cheap ka na, hingi ka dito, hingi ka doon, para ka lamang makapunta kung saan-saan. Meron tinatawag po ako ng Lord na mag-mission, mag-immersion, mag-observation sa Thailand, sa Burma, kung saan-saan, tapos lahat na ng tao magpapalimos ka. Kung tinatawag ka ng Diyos, di bibigyan ka niya ng pera. Ngayon, hindi ka binibigyan, manahimik ka. Kapitbahay mo lang, kamag-anak mo, hindi Kristiyano, dapat mong missionin. Kailangan pa bang magpunta sa Cambodia para maging missionary? Kaya hindi ako masyadong ganado dyan sa mga kung ano-anong hingi ng hingi. Even sa atin, kung gustong mag-retreat, gustong mag-camp, magpapa-sponsor kung kani-kanino. Bakit hindi ka mag-alok ng something in return? I always tell our youth, malapit na ang camp. Baka manghihingi na naman kayo kung kani-kanino ng pang-camp nyo. Ba't hindi nyo i-offer na, 8 buwan ninyong huhugasan ng kotse niya at i-sponsor niya kayo sa camp? Give something in return. Hindi ka naman baldado, ba't ka nanghihingi? O sasabihin mo, ipapamalengke ko po kayo, o pag namamalengke kayo, babantayan ko yung bahay nyo. Give something of yourself. You don't just ask. Ang humihingi lang talaga yung walang kakayanan, yung sobrang bata pa, o sobrang tanda na, o sobrang may sakit. Pero pag may lakas ka na magte-text, may lakas ka maghugas ng kotse, may lakas ka na maglinis ang bakuran ng may bakuran. So you say, magkakampo ako, baka pwede na sponsor ninyo ako, lilinisin ko inyong bakuran. Dapat willing ka. One time, alam niyo naman yung mga racket-racket ng mga pupunta sa'yo. Alam niyo po, dati po akong bilanggo. Ito po mga tattoo ko. Tingnan niyo. Gusto ko na po magbagong buhay. Kailangan ko po ng pamasahe. Papunta sa probinsya namin. Bibigyan niyo ba ako? Hindi. Yung mga ganyan. Mga racket-racket yan. Para takot mo na lang sa tattoo niya, bigyan mo ng pamasahe. Kung anong tattoo mo? Ang tattoo ko, gusto mo tingnan? Tapos meron naman nahihingi. Sabi ko, teka, ano yung nanghihingi na yan? Alam niyo, kuminsan yung church natin, hindi tayo lagi nandito sa mall. Palipat-lipat tayo. May time na masyado kang accessible sa mga ganyan. Sabi nung, kailangan daw nila ng pamasaheng mag-asawa. Sabi ko, alam ninyo, wala naman kaming ganyang pondo na ipinamimigay. Kung gusto ninyo, tatawagan kayo mga member namin, yung may mga gustong magpalaba, ipaglaban nyo para kayo kumita. Sige daw. Dali, tanggal ang mga kortina, mga kung ano, palaban natin. Umupo na nga ang mag-asawa at talagang maglalaban na. Naglalaban na talaga sila. Mga 1 hour sa paglalaba, inawat ko na. Sabi ko, sige. Lumakad na nga kayo at baka kayo masyadong madelay sa biyahe nyo. Ito na ang pamasahin nyo. Kasi willing maglaba. Pero may allergic po kasi ako sa sabon. Huwag kang mabuhay. Hindi ka ba allergic sa pera? Hindi ka ba allergic sa hangin? Wakasan mo ng buhay mo, allergic ka pala eh. Ayaw mo magtrabaho, gusto mo humingi ka ng humingi. Ano ka, linta? At ang linta kung mamatay, nagiging man lang fertilizer sa lupa.
Mahirap po yung lagi ka lang hingi ng hingi. Kailangan meron kang binibigay na kabalit. Lagi ka naman pwede kang magbigay ng kabalit eh. Kahit hindi ka tumbas yung halaga, makita man lang na willing ka. Pagka ganun gaganahan yung tumutulong sa atin. Winners are like that. And you know why they are winners? Because they will always not be down here. Because people will like them and will give them an opportunity. Lalaki ang mundo nila. May mamimit silang mas malalaking opportunity. Bibigyan sila opportunity. Kaya taas sila ng taas. Lahat po tayo na nakataas sa economic ladder, sa ating profession, dahil may mga tumulong sa atin. Hindi kayo pwedeng umasenso na walang tutulong sa inyo. People always need help to go up. And the wonderful thing about it is, people who can help like to help people who are likable. So losers, beware. Dapat lagi tayong may ino-offer na something good. Yung iba sasabihin nila, unfair ang buhay. I don't think so. Sapagkat mayroong mga taong galing sa kalalim-laliman ng pusali, umasenso sobra. Lahat ng tao, I believe, may opportunity. Pero ang liit-liit pa lang ng opportunity sa'yo. Sinasabi pa lang ng amo mo kung namamlansya ka, pwede ba, ipamlansya mo naman ako bukas kasi meron akong lakad. Ako, hindi ako pwede bukas kasi nangingiling ako bukas, bla 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 bla. Nainis na sa'yo. Pag may iba ng planchadora, yun na yung kukunin. At ngayon, meron pala yung factory, kailangan niya ng supervisor, natutuwa sa'yo, ang galing-galing mong mamlansya. Ibig sabihin, baka magaling din itong mag-ayos ng ibang bagay. Subukan ko nga maging supervisor sa paggawaan namin ng pakumbakya. Di ba? Mabibigyan ka ng opportunity, and then from there, may nakilala ka ng mga ibang supplier. Sabi, ang galing naman itong supervisor ng paggawaan ng pakumbakya. Alam mo, meron akong tindahan eh. Gusto mo ba ma-supervise? Kaya ka a-asenso because people see you na ikay mahusay, ikay magaling. Pero alam niyo po, lahat ng kapintasan natin, nakikita rin ng kapwa. Sinasabi lang ako, hindi ko ito kukunin. At pag nakita ka pa ng mga may desisyon sa iyong mga katamaran, ibababa ka pa, tatanggalin ka pa. Hindi ba maraming kababayan tayo, may trabaho na, natanggal pa? Paano laging huli? Inuuwi ang pinto ng opisina. Paano hindi matatanggal? We all have opportunities. I believe that God is fair. But people destroy the bridges through which they should pass because of their lack of good character. At isa po yan na kapintasan ng mga losers, bad character. Dapat maganda ang ating pagkatao. Yung pagkatao, importante. So be winners because God is a winner. Know what it makes to be a winner. Know the marks of a winner. Observe and be guided by this. And avoid the ways of losers. At kung tayo po sa buhay natin, naramdaman natin parang loser, it's not the end of the world. Meron pa tayong pag-asa. Kung meron tayong mga kakilala ng mga losers, tulungan natin sila. But remember, help from a distance. Kung nalulunod masyado yung tao, pag lumusong ka, yayakapin ka niya, di ka niya bibitawan, pareho kayong malulunod. Kailangan gumawa ka ng ibang paraan para siya sagipin. Hindi naawa ka kasi sa taong ito, sobrang nagkanda, gulo-gulo na ang buhay, so biglang gagawin mo, pakasalan ko nga ito, kawawa naman. So nadamay ka. Dapat tayong matulungin, pero ang pagtulong mo dun sa taong nalulunod, from a distance. Unless you are really a very able swimmer, ilulubog ka rin niya. At napakaraming mga ganyan, naging maawain sa loser, naging loser din. Tutulong ka. Ipanalangin mo, but help from a distance. Because there are people who burn themselves and burn everybody else who gets near them. It's important to exercise caution. Heavenly Father, we thank you for your reminders and we thank you that you're a winner. Kung may mga kasama kami, Lord, na parang maiko-consider na loser sa buhay, tandaan namin ang mga paalala mo ngayon. Magkaroon kami ng pagbabagong loob. Ayusin ang aming mga ugali, ang aming pamamaraan. And in that case, O Lord, we will live and stand and walk along the path of blessings. And therefore, we will be blessed. Ituro mo sa amin na higit lalong mabuting paraan. At sa mga areas, Lord, ng buhay na kami mga winner talaga, we thank you, we praise you, we honor you. At ipakita mo sa amin yung aming mga areas where we are losers. At makita namin, Panginoon, ang pananagutan namin kung bakit kami loser. Tigilan namin ang paninisi sa kapwa at tingnan namin kung ano aming ugali, ang aming paraan, ang aming lifestyle. Help us, Father. We thank you, Lord, and we commit our lives to you, that through victories in our lives, not against other people, but against our own weaknesses, we may glorify you. Sa ilang saglit tayo tumungo sa presensya ng Panginoon, magpasuri tayo sa Kanya. If there are any losing ways,
ways of losers in our lives, iwaksin natin yan. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon na magkaroon tayo ng pagbabagong loob, maiba ang ating buhay, at ipasalamat natin yung areas where we win. The Lord is here. Seek His presence and ask the Spirit of the Lord to tell you exactly where you stand. Tayo ba'y winner o loser? Hindi bagay sa mga anak ng Diyos ang maging loser because our God is victorious. Spend some time with the Lord in silence.